We would like to acknowledge the presence of Father Joel Hasson. He hears confession earlier from 1 o'clock to 4 o'clock. I would like to remind everyone that the Eucharist is more important than Visita Iglesia. The Eucharist is more important than the Visita Iglesia. Yung iba, Visita Iglesia lang. Kahit hindi nagsimba. Ikalawa, please avoid taking selfie in front of the altar of repose. Bago kami nagsimula ang misa, sabi ni Father Joel, yung iba ang habit, magbibisita iglesia, tapos ipopost nila, top 10 altar of repose. Ano po? Please, keep our reverence before the Blessed Sacrament. What is the reading trying to tell us? First reading reminds us that there are things you should never forget. There are things you should never forget. Not only forget that you must celebrate. You must celebrate, and there were even instruction how to celebrate it. The first reading is a story about how the people of God being liberated from slavery. They are being reminded to tell and retell the story generations after generations. What is the second reading trying to tell us? That Saint Paul received in his passing on the memorial about the Eucharist. Do not forget that. Do not forget what is more important. Remembering how God offered His body and His blood for us. Of course, we all know that every Monday, Thursday, we do the ceremonial washing of feet, where those who were chosen really takes time to go to the parlor so that their feet will be pedicured. Ano pang huhugasan mo doon? Di po ba, ano? Kaya pag binuhusan mo ng tubig, malangis-langis pa eh. Ano pa? Malangis-langis pa. Galing sa parlor. Ano pa? Why are we celebrating the washing of the feet where the gospel simply mentioned after the supper? After the supper. It seems that the washing of the feet is more important than the meal. Well, it is an invitation that to be a true church, it must be a church founded in humility, service, and continuous spiritual purification. Humility, service, and continuous spiritual purification. Hindi maiwan sa ritual. Hindi yung puro simba. Wala namang ginagawa. Ano po? Pero ibig kong pagtunan ng pansin, yung mga huhugasan ng paa, hindi ko sila pinili. May pumili para sa kanila. Ano po? At yung ibang pag tiningnan mo yung Facebook, talagang proud na proud yung mga huhugasan ng paa. Ano po? Talagang may damit pa. Ano po? Talagang pinagmamalaki nilang paa nilang huhugasan. Di po ba? Ano? Alam nyo,
Ito ang problema ng pagiging pari. Ano yon? Ang hinahalikan mo na lang ay gospel book. Hahalikan mo yung altar table, yung istola bago isuot, at paa. Paa. Kaya mahirap maging pari. Ano po? Kaya yung mga seminarista, tinatanong ko, kaya mo bang humalik sa paa? Di ba, ano? I want you to understand this. This is a sad reality. That in your 100 friends, listen, in your 100 friends, 8 of them will betray you. And 8 of them will deny you. Not all of them will be faithful. Regardless how close you are, by statistics, 8 of your friends will betray you. Kaya, pag nilayan mo, sino ba mga kaibigan mo? Ano pa? Pag nilayan mo. Pero maganda rin pag nilayan, anong klaseng kaibigan ako? Maganda rin pag nilayan kung anong klaseng kaibigan ako. Dahil hindi lahat ng humahalik, tapat. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi lahat ng humahalik, tapat. Mag-iingat kayo sa humahalik sa inyo. Hindi lahat sila tapat. Ano pa? Pag nilayan nyo, lalong-lalo na yung mga nanliligaw pa lang. Walang habol kundi humalik agad. Mag-iingat ka, nene. Di ba? Kasi parang magandang pakinggan, pero ang tanong ay hanggang saan? Anong klase kang kaibigan? You have to remember this, that among the 12, one betrayed, one denied, only one stayed. The rest ran away. Lahat, maliban kay Juan, na natili hanggang sa tapat ng krus. Kaya nga sa kanya pinagbilin, sa kanya nakita ang katapatan, hinahabilin ko ang aking ina, hinahabilin sa ina ang kanyang mga anak. Di po ba, anak? Sapagkat ang malungkot na kwento ng ating buhay sa ating panahon ngayon, madali lang magsabing, I love you. Words have become cheap. Words have become cheap. Madali lang. Kahapon nagbigay ako ng recollection at ang daming nag-message na kung saan talagang napakahirap magpatawad sa mga taong hindi mo lang minahal yung nangako na ikaw ay mamahalin. Kaya yung mga kinakasal ko, na kung saan grabe gumastos sa kasal, ang aking tanong ay, sulit ba? Sulit ba ang gastos? Kasi, gagastusan mo ang kasalan na pagkatapos lang ng ilang buwan, may iba ng ka-text si Mister. Sabi, Father, may privacy. Anong privacy? Pag tinatago mo ang cellphone mo sa asawa mo, kahina-hinala ka. Hello? Pakinggan niyong mabuti.
Pag itinatago ninyo ang cellphone nyo sa asawa ninyo, kahina-hinala ka. Kaya nga sa simula pa lang ng kasal, sinasabi ko sa mga mister, ang 10 daliri ni Mrs. na kahit anong gamitin, dapat mabubuksan ang cellphone mo. Di po ba? At ganun din si Mrs. Karamihan ng away ngayon, cellphone, text. Text lang naman eh. Di ba na? Text lang naman eh. Nangumusta lang ako, how are you? We miss you today. I've been thinking about you. I hope you're okay. Please take care. 'Cause we care. See you soon. Mwah, mwah, mwah. Natatawa kayo kasi totoo eh, di ba ba? Pinagtatawanan ninyo. Pero pag yan ang nabasa mo sa cellphone mo ng asawa mo, tingnan ko kung makakatawa ka. Di ba? Napakadali, napakamura ng mga salitang pangako ngayon. Kaya nga nauso yun eh, yung kantang, bakit ngayon ka lang? Ha? Pagkatapos mo sumumpa, nakakita ka kagad ng iba? Na kung saan, pag sinusuksok ang singsing, ayaw isuksok hanggat walang background. Isuot mo, ibigay mo ang singsing. Ayaw isuot, anong inantay mo? Titingin mo na sa choir. Isuot mo ang singsing na ito. Tanda ng aking pag-ibig sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at kalusugan, sa kamatayan, mauna ka sana. I'm not kidding. This is the story of today. This is the story of today. My dear friends, my brothers and sisters, it's so easy to point our fingers on Judas, nor in Peter, but we seldom examine ourselves how faithful we are to our own promises. Ask yourself how faithful you are in your promises. Kaya nga maraming ama sinasabi sa mga anak nilang nagpapari, kung hindi mo lang rin kayang maging tapat, huwag kang magpapari. Di po ba, ano? Pero sa tingin ko, para sa lahat yon, kung hindi mo rin lang kayang maging tapat, huwag kang mag-aasawa. Di po ba? Mahirap yung halikan ng halik. Bakit pinupunasan ni Mrs. ang halik mo? Kasi alam niyang meron kang hinalikang iba. Yung aso ko nga eh. Meron lang napakuskus na ibang aso. Pagpasok mo, galit eh. Inaamoy niya. Sabi ko, uy, dumaan lang. Aso yon. Si Mrs. pa kaya. Mas matindi ang pang-amoy ng asawa mo. Akala mo lang hindi. Di po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, how do you celebrate Eucharist when you cannot be faithful? What are you going to remember? Or how do you want to be remembered? As I always say this, may mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Kaya hanggang ngayon,
habang binabasa natin ang pangalan ni Judas Iscariote, nakalagay palagi doon, the one who betrayed Jesus. How do you want to be remembered? The challenge of today's celebration is not simply being able to remember, not simply being able to celebrate, but ask ourselves, how do you want to be remembered? What will be your story? Ano sabi ko? Pag walang kwento, walang kwenta. Tandaan mo yun. Pag walang kwento, walang kwenta. Anong kwento mo, kuya? Anong kwento mo, ate? Hindi lahat ng kwento kailangan maganda. Sapagkat ang mahalaga sa kwento ay may kwenta. Merong aral na natututunan. Merong aral na ipinapasa. Sapagkat dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin, hari nawa, makapag-iwan tayo na magandang alaala. Inuulit ko po, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin, pero hari nawa, makapag-iwan tayo na magandang alaala. Hari nawa, mga minamahal na mga kapatid, ang pagdiriwang sa gabing ito ay magtulak sa iyo na gumawa ng isang kwento na magbigay ng pag-asa sa ibang tao. Inuulit ko po, hari nawa ang pagdiriwang sa gabing ito ay magtulak sa iyo na gumawa ng isang kwento na magbigay ng pag-asa para sa ibang tao. Amen. Even though Jesus knew that among the 12, one will betray him and one will deny him, still he washed their feet. As I always say this, when people are good to you, be good to them. But when people are bad to you, be good to them because it is who you are. When people are good to you, please be good to them. But if people betray or deny you, please be good to them because it is who you are. You are good. Keep that in mind. You are good. I am not perfect, but we are good. Please kneel. Minsan sa isang misa, ang binasang ebanghelyo, yung mahabang at buo. Yung mga tao daw napagod na nakatayo, umupo na lang yung iba. Ano po? Sa haba, nainip na yung iba. Kaya nang sabihin ng pari, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang sagot dapat doon ay, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sagot ng mga tao, ay, salamat sa Diyos. Natapos din. Ano pa? Sa buhay pananampalataya, dalawang okasyon na kung saan tayo mga Pilipino ay punong-puno ang simbahan. Una, Ash Wednesday. Ikalawa, Linggo ng Palaspas. Ano pa? Kahit hindi magsimba, malagyan lang ng krus, pwede na. Hindi po ba? Ano? Ngayon naman, kahit hindi rin magsimba, mabless lang ang palaspas, pwede na. Mga minamahal na mga kapatid, putulin nyo man ang buong niyog, kunin nyo man ang lahat ng dahon,
ang palaspas na yan, hindi kayo ililigtas. Ano po? Naiiwan tayo sa ritual, pero walang pagbabagong buhay ang marami. Walang pagbabagong buhay ang marami. Every time I go to the Holy Land and celebrate my masses, one of them is in Bethpage, Bethphage. Beth means house, page means unripe pigs. Ang hilaw na igos. Ang bahay ng hilaw na igos. Doon nagsimula. Bakit? Dahil hilaw nga eh. May hinog ba? Hindi mo alam. Tayo, mahilig tayo sa kalboro. Kukunin mo ng hilaw, sa kalboro mo na lang pahihinugin. Tapos umaasa kang maging matamis. Mga minamahal na mga kapatid, may mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Pero nagmamadali tayo kasi kulang ang ating pasyensya. Kulang ang pasyensya. Sabi ko nga kanina, I'm sure pagkatapos ng misa, may lalapit, magpapabless ng palaspas. Ano pa? Sigurado ako. Sanay na ako dyan. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa, tatawagin ko yung hindi na-bless ang palaspas. Punta tayo ditong lahat sa harap. At kami ay magproprosesyon sa Ayala. Ano pa? At sasabihin, ito ang mga late. Ano po? Ito ang mga late. Ano? Hindi ko alam kung lalapit sila. Many times, we are too particular with the rituals. And many people, like the olden times, did not understand what is happening. Many of them, I believe, failed to recognize Jesus. Sino yan? Hindi po ba, no? Sino yan? Hindi nila kilala. At maraming nagchichismisan, katulad ng mga prosesyon sa ating mga parokya. Pag dumaan na sa tapat ng bahay, hindi na tinatapos ang prosesyon. Umuwi na sa bahay. Yung iba naman, nag-aantay lang sa bahay. Hindi po ba, ano? Nag-aantay lang. Ayaw sumama, pero gusto ng biyaya. Mga minamahal na mga kapatid, this year, the Patriarch of Jerusalem issued a pastoral letter that this year, there will be no Palm Sunday procession in the Palm Sunday road. And he invited all the people in Jerusalem to, instead of joining the procession, pray. Pray for the end of war. Pray. At alam po, nagdadasal din kayo. Sabi nung isang nag-message sa akin, Father, pinagdadasal ba? Ba't parang hindi namin pinagdadasal sa aming parokya na matigil ang giyera? Sabi ko, gusto ko malaman sa parokya yan. Ano po? Sa lahat ng misa, pinagdadasal natin matigil ang digmaan. Bakit natin pinapatigil ang digmaan? Ano sagot? Hello? Ano sagot? Ha? Walang mamamatay? Kahit walang digmaan, may namamatay. Di po ba, ano? Gusto lang tumigil ang digmaan para hindi na tuluyang tumaas ang presyo ng krudo. Di ba? Yun ang dahilan. Mga minamahal na mga kapatid, pag hindi tayo naapektuhan, hindi tayo nakikialam. Parang away ng kapitbahayan. Bahala kayo diyang mag-away. Huwag lang kayo magbarilan, di po ba? No? Kasi baka lumampas ang bala, pumunta sa amin, di po ba? Wala tayong pakialam. Merong isang nag-message. Sabi niya, Father, ipagdasal mo naman, tulungan mo naman ako. Kasalanan ba ito? Na gusto namin ipagdasal, mamatay ng tatay namin. Di po? Sanay na ako sa mga ganyang panalangin. Mamatay ang tatay. Ano po? Pero syempre, inaalam mo kung anong dahilan. At ang dahilan ay,
Matagal nang may sakit ang ama. Palagi malaki na ang gastos. Siya lang ang nag-aalaga. Marami silang magkakapatid, pero hindi tumutulong. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, alam natin ito. Kahit gaano kalaki ang problema, kung tayo ay nagtutulungan, parang gumagaan. Pero kung ang problema kahit magaan, ikaw lang ang gumagawa, parang sobrang bigat. Di po ba, ano? Paulit-ulit ko itong sinasabi. Walang magulang na nagrereklamo dahil lang mayroon siyang pinapalaking 5 anak. Meron ba? Walang magulang na nagrereklamo dahil nagpapalaki siya ng 5 anak. Pero, bakit yung 5 anak nagrereklamo? Sino mag-aalaga sa iisang magulang? Hello? Naintindihan po ba niyo ako? Meron bang mga magulang sa inyo nagreklamo na meron kayo 5 anak? 7 anak, 8 anak? Na pinag-aaral, wala kayong maipon? Na pag may sakit, kayo nagsasabi, Lord, sana ako na lang may sakit. Di ba? Yan ang magulang. At nang nakatapos sa mga anak, wala kang naipon, matanda ka na, meron kang karamdaman, pinagtataboyan ka, para bagang ikaw ay may keto, na walang gustong kumalinga. Mga minamahal na mga kapatid, ang tunay na mananampalataya ay isinasabuhay ang buhay pananampalataya unang-una sa loob ng tahanan. Maraming madali lang sumigaw, praise the Lord, praise the Lord. Madali lang yan. Pero, pag may pangangailangan, doon tayo, sabi nga'y nasusubukan. Hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal. May mga anak na nagsasabing, bigyan mo na yan para umalis. Bigyan mo na yan para tumahimik. Di po ba, ano? Marami. Kaya maraming magulang na may sakit, hindi na nagkukwento kasi ayaw makaabala sa mga anak. Mga anak, ang aking paalala, tatanda rin kayo. Ikalawang paalala, magkakasakit din kayo. Hari nawa, may maglibing sa inyo. Di po ba, anak? Sabi nga sa kaparian, bago ka magkasakit, isulat mo na sa last will and testament mo, kahon o garapon. Di po ba, ano? Kahon, may kabaong. Garapon, cremated. Sigurado ako, nanay, ikaw, anak, madamot ka sa sarili mong magulang, garapon ka. Garapon. At hindi ko alam kung meron kang paglalagyan. Sapagkat kung anong iyong tinanim, siyang iyong aanihin. Tandaan niyo yan. The only law with a promise is to honor your mother and father. The only law. That's why one of our greatest sin, children, is to disregard our parents. Ang malaki nating kasalanan, mga anak, ay yung pabayaan ng sarili nating mga magulang. Hindi nag-ipon yan dahil ginastos lahat sa iyo. Sa luho mo, na kung saan ayaw mong pumasok dahil hindi bago ang iyong sapatos. Hindi bago ang iyong damit. Ayaw nating tingnan ang ating mga sarili. 2 tanong, nakita mo ba ito? Ikalawa, naiintindihan mo ba ito? Yung mga pinagaling, sila din mismo nagsabing, ipako siya sa krus. Marami doon pinakain. Bahagi yan sa 5,000, 4,000, 3,000 pinakain. Dahil sunod na sunod, dahil may karamdaman. Ano sabi ko? Ang utang na loob ay hindi mababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Ang malungkot na kwento ay sa sariling pamilya,
Maraming nagdadasal, maraming nagsisimba, ngunit maraming nagpapabaya. Mahirap yung nanonood lang tayo, pero ayaw nating makibahagi. May 2 bata doon, habang binabasa ko yung dapat basahin, naku, naiinip na. Gusto na nilang i-bless ang kanilang palaspas. Ano po? Ano bang gagawin nyo dyan sa palaspas na yan? Ha? Hello? Ano gagawin ninyo? Ha? Ano nga ba? Di ba? Ano? Ano nga bang gagawin? At sa iba sa inyo, ilalagay sa pinto ng bahay. Di ba ano? Ilalagay sa pinto ng bahay. Para saan? Para hindi makapasok ang masamang espiritu. Di po ba ano? Tama naman. Ang problema yan, paglagay ninyo, yung nasa loob, di na rin makakalabas. Sama-sama kayong lahat sa loob. Ha? Sama-sama kayo. Ano po? Kaya sana, bago nyo ilagay yan sa pinto, iwas-iwas nyo muna sa loob at lumabas kayong lahat. At hindi na rin kayo makakapasok. Naiwan tayo sa ritual. Anumang pananampalataya na walang pag-ibig ay hindi tunay na pananampalataya. Higit sa lahat, ang pananampalataya na nagpapabaya sa sariling pamilya ay hindi tunay na pananampalataya. Itanong mo, kuya, itanong mo, ate, nakita mo ba? Naintindihan mo ba ang iyong ginagawa? Amen. Going back to what I've said, an authentic Christian life is a life rooted in love. Ang tunay na pananampalataya ay pananampalataya na kaugat sa pagmamahal. Hindi ito paghusga, pero maganda itong pakinggan. 2 uri ng tao sa panahon natin ngayon ang masasadlak sa impyerno. Ang isang uri ay ang mga taong pinabayaan ng pamilya, lalong-lalo na ang matatandang magulang na may sakit. Hello? Ikalawa, yung pinakain ang pamilya mula sa nakaw. Inuulit ko, 2 uri ng tao, hindi ito paghusga. Nasa kautusan ito. Igalang mo ang iyong mga magulang at huwag kang magnakaw. Ang pamilya, ang mga taong nagpabaya sa pamilya, lalong-lalo na ang mga magulang na may sakit, pinabayaan ng mga magulang may sakit at matatanda. Ikalawa, kung saan pinakain ng pamilya mula sa nakaw. Maliit man o malaki, kung nagnakaw ka, malaki ang iyong kasalanan. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Look, we pray, O Lord, in this your family, for whom our Lord Jesus Christ did not hesitate to be delivered into the hands of the wicked and submit to the agony of the cross, who lives and reigns forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you in your family, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. We have acclaimed Jesus as the Son of David, entering Jerusalem in glory. Let us follow Him on the way of His cross by our self-sacrificing love for others. Thanks be. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord.
One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver. And from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the feast of unleavened bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples then did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at the table with the 12. And while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him, one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hands into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today, we formally end Lent. Lent is from Ash Wednesday to Holy Wednesday. Tomorrow is already the Paschal Triduum, which is not part of Lent. And Sunday is the new season, we call it Easter season. If you have listened carefully to the readings, I do not know if you would agree on this, that the readings of today is the saddest compared to the Passion narrative. Ito ang pinakamalungkot na pagbasa. Hindi yung si Jesus ay pinagkanulo, tumanggi, si Pedro, bago tumilaw ang manok, hinagupit, ano pa, nagbuhat ng krus, pinako, namatay. Hindi yon. Kung inyong napakinggang mabuti ang pagbasa, ito ang pinakamalungkot. As a priest, for the past almost 28 years, this is the reading that really breaks my heart. I would confess. Why? You have to understand. Have you asked why 30 pieces of silver? We all know Jesus was betrayed for 30 pieces of silver. Hello? But did you know what does it mean to be betrayed for a 30 pieces of silver? We don't know. What's the meaning? In the ancient Hebrew tradition, 30 pieces of silver is the worth of a slave. You want to buy a slave? It will cost you 30 pieces of silver. Can you imagine how Jesus felt that you are only betrayed
and valued as a slave. And you have been calling me master. You have been calling me master. And Jesus knew that you are only waiting for an opportunity to hand me over. Di po ba, no? Kaya nga, siguro kung malaki-laking halaga, baka mapapaisip ka, di pa ba, no? Binibiro ko kayo. Di ba? Masakit yung nangabit yung asawa mo. Pero ang kinuha, pangit. Di ba? Kasi malaking insulto yun sa iyo. Masakit yung ikaw ay pinagkanulo, pero pinagpalit ka lang sa halaga ng isang alipin. Iyon ang mas masakit. Nakukuha po ninyo? Na hindi natin napapagtuunan ng pansin. Nakita mo lahat ng milagro. Nasaksihan mo lahat. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pera. Di po ba, ano? Siya ang taghawak ng pera. Pinagpalit ka lang sa 30 piraso ng pilak. At yun ang masakit. At kasalo mo siyang kumakain. At sinabi na niya, ipagkakanulo ako. At sinabi niya, sino magkakanulo? Yung sabay na sasawsaw sa akin. Alam na niya. Di po ba, ano? Alam niya. Sumausaw siya na sabay. At bigla niya sinabing, hindi ako. Di po ba, ano? Kung inyong napagtunan ng pansin, alam po ninyo, hindi tayo kumakain kasalo ang ating kaaway. Kung nandyan ang kaaway mo, hindi mo magawang kumain. Pero nandun, magkasalo kayo. Magkatabi pa rin kayo sapagkat ikaw ang kanang kamay. Ano ang pinakamasakit na sinabi ni Kristo? Hindi yung Eli, Eli, di ba? My God, why have you abandoned me? Hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit na sinabi ng Diyos ay, sana di ka na lang pinanganak. Wala na sasakit doon. There is nothing more painful on those words. If you read and reread the scriptures, umiyak si Jesus. Tumangi siya sa harapan habang tinitingnan niya ang templo. Tumangi siya nang makita niyang si Lazarus ay patay na. Pero minsan, hindi mo na kayang tumangis sa sobrang sama ng loob. The 3 levels of sorrows is when you cry. The second level of sorrows and when you keep yourselves in silence. Yung nakikita nyo, yung mga tao, pag kayo, may dinalaw kayong namatayan at nakakapagkwento pa, hindi pa yan malungkot. Pero pag hindi na nagsasalita, malungkot talaga yan. Malungkot talaga yan. The highest level of sorrow is when the person begins to sing alone. That's why the book of Psalms are prayers of two extreme joy and extreme sorrows. Extreme joys and extreme sorrows. Mga awit, kasi yung masayang masaya, talagang umaawit yan.
kahit paulit-ulit ang letra. Di pa ba, no? Naranasan nyo yan? Ha? Paggising nyo sa umagang masayang-masaya kayo, yung mag-asawa na may nangyari kagabi. Di ba? Kanta kayo ng kanta. Kahit sala ang letra. Masaya kayo eh. Di ba ba, no? Pero, pag malungkot na malungkot, kumakanta din. Kaya, marami sa mga talata na sinabi ng Diyos na susulat sa aklat ng mga awit. Sana'y hindi ka na lang ipinanganak. Di ba? Yung sabihin sa iyo ng asawa mo, sana hindi na lang ikaw ang naging asawa ko. Di po ba, ano? Pero napakasakit nun. Nasasabihin sa iyo ng iyong anak, sana hindi ikaw ang nanay ko. Sana hindi ikaw ang naging nanay ko. Di po ba? Kasi yung asawa, namili ka eh. Tinanong ka pa ng pare, sigurado ka pa? Opo, opo. Talaga ba? Opo, opo. 3 beses kang tinanong, hindi po ba? Ano? Opo, opo. Talaga nga. Pero, yung anak, hindi mo naman pinili, di po ba? Ano? Kaya mas masakit yon na yung anak mo magsasabi sa iyo, sana hindi na lang ikaw ang magulang ko. My dear friends, my dear brothers and sisters, you know that Jesus spent the whole evening praying for His disciples. He could have not chosen Judas, but He did. He did. He could have not chosen you, but He did. He could not have chosen me, but He did. Why? Why? Have you asked the question why? For one simple reason. God have not lost His hope in you. Alam niya ang kakanyahan mong magkamali, pero hindi siya nawala ng pag-asa sa kakanyahan mong magbago. What I'm trying to say, understand the words. May panghihinayang ba ang Diyos tuwing ako'y titingnan upang sabihin, sana di ka na lang ipinanganak? You ask yourself. You ask yourself. You can answer it by examining your life on how you have lived your life. God could have given that life to someone else, but He has given it to you because He did not lose hope in you. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Tayo yung mga Judas sa mga bagong panahon. Kung naintindihan mo yon, maintindihan mo ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Na sa gitna ng ating mga pagkakanulo, hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, imagine how you would feel that you are simply valued as a slave. Imagine, how would you feel? You are just being valued as a slave. Is your God worth 30 pieces of silver? It's a good invitation
Worth ba? Worth it ba? Yung pagmamahal ng Diyos sa aking pagkakasala. Regardless, God loves us and have chosen us in spite of knowing how weak we are. If you can understand this, I guess you have understood the meaning of our celebration. Kung naintindihan mo na sa gitna ng iyong pagkukulang, minahal ka, maaaring naintindihan mo na ang ating mga ginagawa. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.